Nasa Zoom na natin si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Opo, siguro napanood ninyo yung dulo ng conversation natin with ERC Chairman Nino Juan. Ano po? Natanong din po sa inyo ito kahapon, Secretary. Kasi ang dami po, nagtitrending po sa social media ang litanya po ng mga kababayan natin sa sobrang dami na ikinakarga sa kanilang bill. I don't know if you can do something about this. Sabi ni Chairman Nino, wala kaming magawa sa ERC, batas yan eh. So you are barking at the wrong tree. What about you, Secretary? Kasi galing ka naman sa Kamara, ano po? Ano bang pwede nating tanggalin dyan sa mga kinakarga sa ating mga kababayan? Parang, first of all, Alvin, kaya nga magandang ginawa ng ERC na very detailed ang report, no? Pag nakita mo siya, nakakalito eh. Pero ang purpose nun is para makita nyo at klaro at kung may reklamo man at kung mabasa, at least matignan ng mga nagbabayad kung ano yung binabayaran nila. It's very technical ang bill, pero at least kita lahat. At tama naman eh, kailangan naman itanong kung ano yung mga yan. Now, the other charges, kasi ang importante dyan, may transmission, generation, tsaka distribution. Generation, yun yung pag-produce ng electricity, transmission, yung NGCP, tapos yung distribution, yun yung sa Meralco, halimbawa. No? Then the rest, meron siyang lifeline rates, senior citizens, UCME, System loss. system loss, Fit all. fit all. Jaya all. So ang tapos, on top of that, there's taxes. Correct. Tama? So, taxes, nasa sa batas yun, no? Lifeline, UCME, senior citizens, mga ganun, GEA, nasa batas din siya, Alvin. So ano sa palagay mo ang pwedeng mabawas dito o matanggal dito para naman gumaan-gaan ang pasampasan ng ordinary consumer? Sa totoo lang, hindi po nila naiintindihan yan. Karamihan po sila hindi na-gets, bayad na lang ng bayad. But there will come a point, kagaya nito, dumating na po ang punto na parang sabihin ng ordinaryong tao, enough is enough. Ang dami niyong kinakarga sa amin. Kaya ang tanong sa inyo, Secretary, sa palagay mo, alin ba ang pwedeng bawasan dyan? Well, kailangan they talk to their representatives in Congress and in Senate para ma-feel din ng mga representante natin yung mga gustong mangyari ng mga consumers, because these are charges based on the law, no? Pag hindi sinarge yan, we will be violating the law also, or ERC, no? But I think pag tumingin ka dito, Alvin, you have to take a look, hindi lang yung sa UCME, sa all these other subsidies na ginagawa. I think you have to take a look at all of it. Sa magaling generation mo, sino bang binabayaran dyan? Nakadetalye yan eh. Transmission, mas maliit, pero dahil maliit din yung part nila dyan, ano? And distribution. So, kailangan, I would suggest looking at the whole picture. Kasi, kahit bawas mo yan matuloy man at mabawas ng Kongreso yung mga UCME lifeline rates, hindi ganun kalaki yung significance niya rin, ano? Opo, pero kung kayo ang tatanungin, halimbawa pinatag po kayo sa hearing, ano po? O Madam Secretary, alin ba sa mga mahabang listahan na ito ang pwede na nating tanggalin para nang sa ganun ay maibsan po ang pasanin ng ating mga kababayan? I would leave it to Congress to decide, pero explain ko lang kasi hindi namin, that's not our mandate, ano? For example, yung UCME na pinag-usapan ni Nino kanina is to help yung mga hindi kasama sa grid. Kasi pag nasa grid ka, kasi ibig sabihin, pag nasa isla ka, may tulong sa'yo yung mga consumers na
na hindi sa isla mo, kundi yung nasa Metro Manila. So nagsasubsidize ng maliit, ano. So why does that happen? Kasi for example, you can look at it in several ways. Sa pag on-grid ka, ang grid na NGCP, isang bayad ka lang. Lahat pare-pare yung bayad mo. Kung nakakonect ka man sa Visayan grid or sa Mindanao grid or sa Luzon grid, isang average lang yan lahat. So, ang pagkarga ng isla, considered yan ng isang bansa rin. No? So, it's the cost for everyone actually as a nation. Hindi naman direct yan na tulong lang. Ano? It's kasi pare-pareho naman tayong isang bansa at yung mga grid natin, kahit man mas malaki yung grid ng Luzon, hindi ibig sabihin na mas malaki babayaran ng Luzon. Everybody pays the same. And that, nababalance yan with UCME. Ang UCME naman, halimbawa may isla ka, nagbabayad naman yung mga tao doon. They pay for, I think malaki, depende sa area. They could pay from 12 pesos to 15 pesos. Consistently expensive ang isla natin. Pero ang problema, dahil wala sila sa grid, at yun yung po ang tinutulungan natin, we have to add a little more na bayaran yung mga generation companies para makadeliver ng electricity or ma-energize yung mga areas na yun. I would not recommend removing UCME kasi hindi tayo uunlad kung may isang isla talaga na or many of our islands like Mindoro, Palawan will stay without electricity. So I think ang pwedeng ma-review, maraming pwedeng ma-review, Alvin. Wala? Marami naman. A review on the definition of it. May mga technicalities yan na pwede pa i-review ang Kongreso, like what is included in the paano ang implementation ng lifeline rates or implementation ng UCME, paano ini-implement yung system laws, no? Pwede pa siya i-tweak para lumiit pa siya, I think. Pero kailangan to i-review ng maayos talaga with ERC and Congress. So ano ang gusto sabihin ng Department of Energy Secretary sa mga naglilitanya? Marami pong nagwawala sa Kasali social... na po ako Ayan dyan, ako, Madam nandyan na. Ayan na, Secretary. sinasabi ko Oo. sa'yo. Ano ang gusto sabihin po ng gobyerno para huminahon naman at kumalma yung ating mga kababayan? The charges, we can change that by changing our law, no? Yan na po ang ginagawa mula pa ng dati yan, no? So we can change that kung ayaw na natin ng charges na ngayon. This is by changing the law. And how do you change the law? Kailangan Kongreso magpalit ng batas, no? Pero ito po, ang charges na to kaya ang charges na to are charges na para as a whole kasi yan eh. Kabuuan kasi yan eh. Hindi naman yan sina-charge lang na as additional payment and wala kang pakinabang. Hindi naman ganun dapat yata I think yung logic ng Congress back then, mga 25 years na to. I think yung logic na yun kasi parang yan eh, if it's not just looking at it as an electric bill for your own house, instead of looking at it para maayos yung serbisyo sa buong bansa, ganyan po yung sistema. And kasi pag hindi natin chinarge yung mga ganyan, baka lalong umakyat pa yung presyo natin. Apo, anyway, may 4 minutes May tanong lang ako. Hirit lang ako, madam. Hindi ba po pwede, kasi sabi mo nga, batas sa makakapagpalit niyan, kahit kaunti, kahit kalahati, hindi naman sa ibebentang law, kung hindi gawan ng paraan yung batas na hindi ganun kabigat. Kasi sumatotal para sa ordinaryong tao, ako nagpapasweldo, ako ang nagpapalago ng
negosyo. Ang tingin pa nga namin, Meralco eh. Ang sinisisi namin, hindi pala Meralco. Ni Meralco. Taga-singil ang Meralco. Oo, Kaya siya mukha. gobyerno pala. Gobyerno pala. So yung gobyerno, hindi ba po pwedeng tumingin naman kayo sa iba na pwede ninyong dito na lang natin ikarga? O gobyerno na mismo sumalo. Hindi, iba na lang. Kunyari, ito, nandito lahat. Charges, universal. Ano ba ito? Parang universal motion. Tayo rin ang nagbabayad. So, dapat hindi tayong sasalo. At saka iba, tumingin kayo sa iba. Sinong iba? Ibang ahensya. Hindi, gobyerno nga pa rin yun. Ang sasalo. At least hindi lang nakasentro sa Meralco, ay sa electric bill natin. Okay. Secretary. So, ulitin ko lang. Kasi pag gusto yung nakasulat sa batas kasi yan no? That's how it's been done for a long time. And kung gusto nating palitan, kailangan yung batas talaga. Kung yung gobyerno hindi, kasi Congress ang gumagawa ng batas, executive ang nag-i-implement. Pag hindi ginawa ng executive yan, that's a violation of the law. And ano tawag dito? Illegal yan pag hindi namin ginawa. So, ang USME, for example, if you look at it sa batas, ganyan talaga yung statement yan, no? That yung pag off-grid siya, nandun yung USME, ang bayad is under USME siya. So, hindi naman na pinapipilitan lang ng gobyerno na i-charge lang but it is based on what is stated kung ano yung batas diyan. So, kung gusto nga natin nung dati yan inapprove yan, I assume nag-consult yan sa public. Now kung ang generation natin ay ayaw natin, and then we need to change the law. Mahirap kasi natanggalin lang ng ERC yan. Pero sila naman yung nagbabiolate ng batas. So, kailangan talaga yung batas palitan. Okay. Doable pa ba? Isa na lang. Pwede na, alas 7 na. Ay, sorry. Doable pa ba yun, ma'am? Sa pinakamagbilis na panahon? No, it will go through another hearing. Ay, kung matagal i-amyendahin yun. mo yung batas. Oo, matagal Ganun ang yun. proseso eh. Di ho ba, Secretary? Tama. Tagal. Minsan linggo-linggo or minsan taon-taon. But kung I think nakikinig naman yung mga representante natin, if there's a clamor and they think it's urgent, then it can be done as fast as they could. Okay, singit ko lang, Kapranggot, kasi may babala kahapon ng DOE Ang sabi? sa mga oil companies na hindi susunod sa kanilang estimate na kasong kakaharapin ninyo. Sumunod naman po, as a matter of fact, yung isang company, yung Petron, hindi po niya itinaas ang kanyang gasolina, Secretary. Pero yung may diesel, may rollback. I don't know sa iba, pero ang Petron, nakita ko yung advisory ng Petron, no changes sa gasolina, Secretary. Yeah, lahat naman sumunod. In fact, yung iba na paaga pa nga eh. And yung iba may additional pa, no? May additional na rollback or iba hindi tumaas. So, compliant naman yung mga oil companies. Ang kulang lang sa reporting na nakukuha ko pa ngayon, Alvin, is yung mga malalayo, no? At hindi branded like Petron, Shell, or Caltex. Tama. So, enforcement and hard at work naman yung mga PNP at LGUs. Okay, one last. Sa unang araw ng trading kahapon, tumaas na po lahat. Up yung diesel, up yung gasolina, at up yung kerosene, Secretary. Baka nandito na naman yung panibagong bugso. Kasi nagserye tayo ng rollback. Ilan na sa diesel? 3. Correct. Naku, baka next week po, increase na ulit, Secretary. Kaya nga tama na ng gera na yan. Pero, as fast as we reflect the prices sa rollback, ganun din sa price hike. But this time, kaya nga in-announce namin na may limitations ang sineset yung DOE ng maximum na oil price hike or minimum na rollback. Binabantayan din ng DOE na tama yung pag-increase or pagbaba ng presyo. So, we'll monitor. First day pa lang naman, Alvin, hopefully kung may magandang mangyari doon at baka naman ma-reflect naman kaagad at lumaba siya. Sana nga po. Hari nawa magdilang anghel kayo. Sana. Ha? Secretary Sharon Garin, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Mabuhay Thank you. po. Thank you, ma'am. Thank you. Energy Secretary Sharon Garin. Ano yung sabi mo kanina, partner? Para kang si Sharon? Anong drama mo? Pasan ko ang daigdig. Nay, kailan niyo ba titig